Nagmula sila sa langit. Nagdala sila ng kaalaman, kapangyarihan at pagkatapos naglaho sila. Tinawag sila ng mga Sumerian na Anunnaki, mga Diyos na bumaba mula sa langit upang hubugin ang kapalaran ng tao. Maging ang Biblia ay nagsasalita tungkol sa mga tagamasid at higanteng ipinanganak mula sa mga unyon ng mga nilalang na hindi sa mundong ito. Parang purong mito, tama ba? Ngunit paano kung hindi lamang ito mga lumang kwento? Paano kung ang kanilang dugo ay dumadaloy pa rin sa ilan sa atin ngayon? Ang mga Anunnaki ba o ang kanilang mga inapo ay tahimik na naninirahan sa ating piling, na humahawak sa mga tali ng ating modernong mundo? Ang kwento ng Anunnaki ay nagsisimula sa lupain ng sinaunang Sumer. Mahigit 6,000 taon na ang nakalilipas. Sa malawak na kapatagan sa pagitan ng mga ilog Tigris at Euphrates, isa sa mga unang sibilisasyon sa mundo ang nagsimulang isulat ang kasaysayan nito sa mga tapyas na luwad. Ang mga taong ito ay ang mga Sumerian. At sa kanilang mga pinakaunang sulatin, ikinuwento nila ang tungkol sa mga makapangyarihang nilalang na nagmula sa langit. Mga nilalang na tinawag nilang Anunnaki. Ayon sa mga Sumerian, ang mga Anunnaki ay hindi mga ordinaryong Diyos. Sila ay bahagi ng isang malawak na pamilya ng kosmos na nagsimula sa dalawang pangunahing puwersa. Si An, ang Diyos ng kalangitan, at si Ki, ang Diyosa ng daigdig. Mula sa kanilang pagsasama ay nagmula ang maraming anak, mga banal na nilalang na nanirahan sa kalangitan ngunit naglakbay din sa daigdig. Ang mga panauhing ito sa langit ay nakilala bilang Anunnaki, isang pangalan na nangangahulugang mga nagmula kay Anu o simpleng mga mula sa kalangitan. Inilarawan ng mga Sumerian ang Anunnaki bilang matalino at makapangyarihan. Sinasabing kinokontrol nila ang ulan, hangin, pananim at paghatol. Ang bawat Diyos ay may partikular na papel. Pinamunuan ni Enlil ang himpapawid at ipinatupad ang mga banal na batas. Si Enki, ang kanyang kapatid, ang gumabay sa karunungan at teknolohiya at may malalim na koneksyon sa tubig at paglikha. Inilarawan ng ilang kwento si Enki na lumilikha ng mga ilog at kanal na tumutulong sa mga tao na mabuhay sa mainit na klima ng Mesopotamia. Sinasabing nagtayo ang mga Anunnaki ng malalaking lungsod, tulad ng Eridu, Uruk at Nippur. Ang mga lungsod na ito ay mga lugar kung saan ang mga Diyos at tao ay naninirahan ng magkakatabi. Ang mga templong tinatawag na zigurat ay tumataas mula sa kapatagan na nagsisilbing mga tulay sa pagitan ng langit at ng daigdig. Ang mga tableta ay madalas na nagsasalita tungkol sa mga makapangyarihang batas at teknolohiyang ibinigay sa mga tao ng mga Diyos. Kabilang dito ang mga kagamitan sa pagsulat, arkitektura, matematika at medisina. Ayon sa mga kwento, ibinigay ng Anunnaki ang mga regalong ito upang tulungan ang mga tao na bumuo ng isang maayos na lipunan. Ngunit iyon lamang ang simula ng sinasabi tungkol sa Anunnaki. Libu-libong taon matapos maisulat ang mga tabletang ito, isang bagong teorya ang magdadala sa Anunnaki sa modernong usapan. Noong dekada 1970, isang manunulat na nagngangalang Zecharia Sitchin ang naglathala ng isang serye ng mga libro na nag-aalok ng ibang paliwanag para sa mga sinaunang kwentong ito. Maingat niyang pinag-aralan ang parehong mga tekstong cuneiform. Ngunit sa halip na basahin ang mga ito bilang mito, binigyang kahulugan niya ang mga ito bilang mga talaang pangkasaysayan at pang-agham. Ayon kay Sitchin, ang mga Anunnaki ay hindi mga espiritual na Diyos, kundi mga matatalinong nilalang mula sa ibang mundo. Naniniwala siyang nagmula sila sa isang malayong planeta na tinatawag na Nibiru, na sumusunod sa isang mahabang orbit sa paligid ng ating araw. Ang planetang ito, sabi ni Sitchin, ay dumadaan lamang malapit sa daigdig minsan sa bawat 3,600 taon.
Iminungkahi ng teorya ni Sitchin na ang mga Anunnaki ay dumating sa daigdig noong unang panahon, bago pa man umiral ang mga modernong tao. Simple lang ang kanilang layunin, ang pagmimina ng mga likas na yaman ng daigdig, lalo na ang ginto, na kailangan nila para sa atmosfera ng kanilang planeta. Dumaong sila sa rehiyon ng katimugang Mesopotamia at nagsimulang kumuha ng mga mineral gamit ang kanilang sariling mga makabagong kagamitan at kaalaman. Ngunit mahirap ang trabaho, kahit para sa kanila. Kaya nagpasya ang mga Anunnaki na lumikha ng isang bagong manggagawa, isang nilalang na kayang humawak ng pisikal na paggawa, ngunit kayang sumunod din sa mga tagubilin at mamuhay sa daigdig. Ayon sa pagbasa ni Sitchin sa mga tekstong Sumerian, pumili ang mga Anunnaki ng isang katutubong uri na nabubuhay na sa daigdig, isang uri ng sinaunang hominid. Pagkatapos gamit ang isang proseso ng genetic engineering, pinagsama nila ang kanilang sariling DNA sa DNA ng mga sinaunang nilalang na ito. Ang resulta ay ang unang modernong tao. Sa mga kwentong Sumerian, ang diyosa na si Ninhursag ay nakipagtulungan kay Enki sa isang espesyal na lugar na tinatawag na Bahay ng Paglikha. Doon, bumuo sila ng isang bagong nilalang sa pamamagitan ng paghubog nito mula sa luwad, isang salitang pinaniniwalaan ni Sitchin na sumisimbolo sa biolohikal na material. Ang mga teksto ay nagbanggit ng maraming pagsubok, mga unang bersyon na nabigo hanggang sa wakas, isang prototype ay matagumpay. Maaari itong magsalita, makaunawa at magparami. Pinangalanan ito ng Anunnaki na Adamu, isang pangalang halos kapareho ng salitang Adam na matatagpuan sa mga sumunod na teksto sa Biblia. Sa paglipas ng panahon, mas maraming tao ang nilikha. Ipinadala sila upang magtrabaho sa mga minahan at bukid, lalo na sa isang rehiyon ng Sitchin na tinatawag na Abzu, na pinaniniwalaang nasa isang lugar sa Afrika. Sa paglipas ng mga henerasyon, kumalat ang mga tao at natutunan ang mga pamamaraan ng kanilang mga tagalikha. Ang kaalaman sa pagsasaka, arkitektura, kalendaryo at pagsusulat ay hindi nagmula sa imbensyon ng tao, kundi mula sa pagtuturo ni Anunnaki. Ngunit sinasabi ng ilan na ang Anunnaki ay nagbigay ng higit pa sa kaalaman. Nagbigay sila ng dugo. Kung tama si Zecharia Sitchin, kung gayon tayong lahat sa ilang paraan ay mga anak ng Anunnaki. Ang ideya na ang Anunnaki ang lumikha ng mga modernong tao ay sapat ng misteryoso. Ngunit may ilang sinaunang pinahihiwatig na ang ilang mga tao ay hindi lamang nilikha ng mga Diyos, kundi ipinanganak mula sa kanila. Libu-libong taon na ang nakalilipas sa sinaunang lungsod ng Uruk, isang makapangyarihang hari ang namuno sa lupain. Ang kanyang pangalan ay Gilgamesh. Ang kanyang kwento ay matatagpuan sa pinaniniwalaang pinakamatandang natitirang piraso ng panitikan sa kasaysayan ng tao, ang epiko ni Gilgamesh. Hindi ordinaryong hari si Gilgamesh. Inilarawan siya ng mga sinaunang tabletang Sumerian bilang 2 katlo ng banal at 1 katlo ng tao. Ayon sa mga teksto, siya ay anak ng isang mortal na tao at isang diyosa na nagngangalang Ninsun. Ang kanyang lakas, karunungan at kayabangan ay pawang iniuugnay sa banal na pamana. Ang kanyang kwento ay puno ng mga pakikipagsapalaran, labanan, at mga pakikipagsapalaran upang matuklasan ang mga lihim ng immortalidad. Hindi lamang si Gilgamesh ang taong inilarawan sa ganitong paraan. Maraming pinuno sa sinaunang mundo ang sinasabing nagmula sa mga Diyos, hindi sa metaporikal na paraan, kundi sa literal na paraan. Sa mga tekstong Sumerian, ang ilang mga hari ay tinawag na mga anak ni Anu, ang pangalan ng Diyos ng langit. Ang iba ay inilarawan bilang mga pinili ni Enlil, ang makapangyarihang Diyos na namamahala sa mundo. Ang mga titulong ito ay maaaring higit pa sa kapangyarihang pampulitika. Para sa mga tao noong panahong iyon,
Sila ay patunay ng banal na dugo. Ang mga haring ito ay pinaniniwalaang may taglay sa loob nila, isang kislap ng mga Diyos mismo. Ang kanilang pamamahala ay hindi nakamit sa pamamagitan ng boto o digmaan, ngunit minana sa pamamagitan ng isang sagradong lahi. Ang ideyang ito ay hindi limitado sa Sumer. Sa Ehipto, inangkin ng mga paraon na sila ay nagmula kay Ra, ang Diyos ng araw. Sa Japan, sinusundan ng mga emperador ang kanilang lahi pabalik sa diyosa na si Amaterasu. Sa Mesoamerica, pinaniniwalaang ang mga pinuno ay nagmula sa mga nilalang sa langit na ipinadala sa daigdig upang mamuno. Ngunit paano kung ang mga linya ng dugong celestial na iyon ay hindi nagtapos sa mito? Ayon sa teorya ni Sitchin, ang Anunnaki ay hindi lamang lumikha ng mga tao, nanirahan din sila kasama nila. Sa paglipas ng panahon, kumuha sila ng mga kapareha na tao na bumubuo ng isang natatanging linya ng dugo. Ang mga hybrid na supling na ito, sabi ni Sitchin, ay mas malakas, mas matalino, at mas matagal ang buhay. Sila ay naging mga hari, pari, at tagapayo. Sa bawat sibilisasyon, ang mga pinuno ay banal hindi lamang sa titulo, kundi pati na rin sa pamamagitan ng kapanganakan. Kung paniniwalaan ang lahat ng ito, isang bagay ang ibig sabihin nito. Ang mga maharlikang pamilya ng mundo ay maaaring ang tunay na tagapag-ingat ng gene ng Anunnaki. At dahil ang mga katangiang ito ay naipasa sa pamamagitan ng dugo, ang linya ay kailangang protektahan. Kaya naman, sa buong kasaysayan, ang mga maharlikang pamilya ay palaging nag-aasawa sa loob ng isang saradong bilog. Sa Europa, Asya, Aprika at Amerika, maingat na pinangalagaan ng mga hari, reyna at emperador ang kanilang lahi, kadalasan sa malaking kapalit na politikal at personal. Dinadala tayo nito sa isa sa mga pinakamahiwagang pahiwatig sa modernong agham, ang uri ng dugong Rh negative. Karamihan sa mga tao sa mundo, mga 85% ay may dugong Rh positive. Nangangahulugan ito na mayroon silang protina sa kanilang mga pulang selula ng dugo na kilala bilang Rh factor o rhesus factor. Ngunit humigit kumulang 15% ng populasyon ng tao ay walang protina na ito. Para sa mga individual na Rh negatibo, ang pagtanggap ng dugo mula sa isang positibong donor ay maaaring magdulot ng malubhang reaksyong immune. Higit pang nakakagulat kung ang isang babaeng Rh negative ay mabuntis ng isang sanggol na Rh positive, maaaring atakihin ng kanyang immune system ang fetus, na tinatrato ang kanyang sariling anak bilang isang banta. Maaaring pamahalaan ng mga doktor ngayon ang kondisyong ito gamit ang gamot, ngunit noon, madalas itong humantong sa mga kalunos-lunos na resulta. Ang biolohikal na hadlang na ito ay nagtaas ng isang mahalagang tanong. Kung ang lahat ng tao ay nagmula sa iisang mga ninuno, bakit nangyayari ang ganitong uri ng pagtanggi? Naniniwala ang ilang mananaliksik na maaaring ito ay tumutukoy sa isang bagay na sinauna, isang pagkakaiba sa kwento ng tao na mas malalim kaysa sa itinuturo sa atin sa paaralan. Ang dugong Rh negative ay maaaring hindi natural na umunlad sa parehong paraan ng dugong Rh positive. Sa katunayan, naniniwala ang ilan na hindi ito umunlad. Ngunit kung hindi ito nagmula sa atin, saan ito nagmula? Ang dugong may negatibong Rh ay pinakakaraniwan sa Europa at lalo na sa isang lugar, ang kabundukan ng Pyrenees, sa pagitan ng France at Spain. Dito, sa liblib na rehiyong ito, naninirahan ang isang natatanging grupong etniko na kilala bilang mga Basque, at sila ay magkakaiba sa maraming paraan. Ang mga taong Basque ay nagsasalita ng isang wikang hindi katulad ng iba sa mundo. Wala itong malinaw na koneksyon sa mga wikang Latin, Celtic o Germanic. Ang kanilang mga kaugalian ay luma na, ang kanilang mga ugat ay mahiwaga. At hanggang 35% ng populasyon ng Basque
ay may dugong negatibong RH, mahigit doble sa pandaigdigang average. Naniniwala ang ilang mga teorista na ang mga Basque ay maaaring ang huling nabubuhay na mga inapo ng Atlantis, isang nawawalang sibilisasyon na kadalasang inilalarawan bilang mas maunlad kaysa sa iba pa noong panahon nito. Ayon sa ideyang ito, ang mga nakaligtas sa Atlantis ay nagdala hindi lamang ng advanced na kaalaman, kundi pati na rin ng isang natatanging genetic na pamana. Dahil ang Atlantis ay minsang nauugnay sa mga sinaunang bisita o guro mula sa mga bituin, maraming mga mananaliksik ang nakabuo ng koneksyon sa pagitan ng mga Atlantean at ng Anunnaki. Kung minsan ay ibinahagi ng mga Anunnaki ang kanilang kaalaman sa mga sinaunang tao, posible na gumanap din sila ng papel sa paghubog ng mundo ng Atlantis at nang tila kakaiba ang misteryo. Mas lalo pa itong naging kakaiba. Kahit na lampas sa mga Basque, ang mga taong may dugong RH negative ay madalas na naguulat ng mga hindi pangkaraniwang katangian. Ngunit hindi lamang ang biyolohiya ang dahilan kung bakit nakakaintriga ang ganitong uri ng dugo. Ito ay ang misteryo ng pinagmulan nito. Ang dugong RH negative ay hindi lumitaw sa Amerika, Asia o Sub-Saharan Africa hanggang pagkatapos ng kolonisasyon ng mga Europeo. Nangangahulugan ito na hindi ito natural na naroroon sa mga populasyon ng tao sa mga rehiyong iyon. Kinailangan itong ipakilala. Hinahamon nito ang kombensyonal na modelo ng ebolusyon ng tao na out of Africa na nagsasabing ang lahat ng tao ay nagmula sa iisang pinagmulan. Kung ganoon nga, dapat sana ay umiral ang dugong RH negatibo sa lahat ng dako, ngunit hindi. Tila nagmula ito sa isang lugar at kumalat palabas mula roon. Kaya ano ang ibig sabihin nito? Naniniwala ang ilan na ang dugong RH negatibo ay isang genetic marker na naiwan ng Anunnaki. Kung ang Anunnaki ay may ibang biolohikal na istruktura kaysa sa buhay na ipinanganak sa daigdig, ang kanilang mga gene ay maaaring hindi tugma sa mga taong tinulungan nilang idisenyo. At ang dugong RH negative ay maaaring resulta ng paghahalo ng cross-species. Nangangahulugan ba ito na ang lahat ng may dugong RH negative ay sa ilang paraan inapo ng Anunnaki? Maaaring mukhang sukdulan iyon. Ngunit muli, ang ilang mga bagay ay sadyang kakaiba para ipaliwanag sa pamamagitan lamang ng pagkakataon. Tama ba? Isa pang kontrobersyal na tinig sa mundo ng mga sinaunang misteryo ay isang manunulat na Briton na nagngangalang David Icke. Noong dekada 1970, ipinakilala ni Icke ang isang teorya na ikinagulat ng maraming tao. Sinabi niya na ang mga makapangyarihang pinuno sa buong mundo, mga pangulo, mga maharlika, at maging ang mga bangkero ay hindi ganap na tao. Ayon sa kanya, sila ay mga inapo ni Anunnaki. Ngunit higit na pinalawak ni Icke ang ideyang ito. Inaangkin niya na ang mga Anunnaki ay hindi lamang mga Diyos o mga dayuhan. Sa kanyang interpretasyon, sila ay mga reptilyang nagbabago ng hugis mula sa ibang sistema ng bituin. Sinabi ni Icke na ang mga reptilyang nilalang na ito ay dumating sa daigdig libu-libong taon na ang nakalilipas. Ayon sa kanyang aklat na The Biggest Secret, ang mga Anunnaki ay nagtago sa mga base sa ilalim ng lupa at nagsimulang kontrolin ang mga lipunan ng tao mula sa likod ng mga eksena. Upang magawa ito, kailangan nilang makihalubilo. Kaya, inaangkin ni Icke, lumikha sila ng mga linya ng dugo, kalahating tao, kalahating reptilya. Ang mga hybrid na pamilyang ito ay inilagay sa mga posisyon ng kapangyarihan sa mga sinaunang kaharian. Sa paglipas ng panahon, ang mga linyang ito ng dugo ay kumalat sa mga modernong pamahalaan, mga maharlikang dinastiya, at mga lihim na organisasyon. Naniniwala siya na ang mga naghaharing pili ngayon, kabilang ang maharlikang pamilya ng Britanya, mga dinastiyang pampulitika ng Amerika, at mga mayayamang pamilya ng pagbabangko,
ay pawang nagbabahagi ng isang karaniwang henetikong ugnayan. Dito nagkakaroon ng bagong kahulugan ang ideya ng dugong bughaw. Para kay Aik, hindi lamang ito isang patulang paraan upang ilarawan ang maharlika. Sinasabi niya na ito ay literal. Isang kakaibang uri ng dugo na maingat na ipinasa sa mga henerasyon ay nilalayong mapanatili ang kanilang koneksyon sa Anunnaki. Ngunit ang koneksyon na iyon ay maaaring nagsimula sa isang lugar na hindi natin kailanman nakatadhana na matagpuan. Ayon kay Ike, ang lahing ito ay nagmula pa sa panahon bago pa man naitala ang kasaysayan ng mga Anunnaki ay dumating mula sa isang sistema ng bituin na tinatawag na Alpha Draconis. Sinasabi niya na nagtatag sila ng isang sentro sa daigdig, posibleng ang parehong lugar na tinawag ng mga Sumerian tablet na Edin, ang tinahanan ng mga matuwid. Ang lugar na ito ay kalaunan ay nakilala bilang Hardin ng Eden. Mula roon, nagsimulang makihalubilo ang mga Anunnaki sa mga tao, hindi lamang upang lumikha ng buhay, kundi upang pamunuan ito. Ipinaliwanag ng teorya ni Aik kung bakit ang ilang pamilya ay matagal nang may hawak ng kapangyarihan. Naniniwala siya na hindi sila pinipili ng pagkakataon o ng kagustuhan ng mga tao, kundi ng dugo. Tinatawag niya ang sistemang ito na isang global control network, isa na tahimik na gumagana gamit ang sinaunang kaalaman at advanced na teknolohiya. Naniniwala rin siya na ang mga nilalang na ito ay patuloy na nakakaimpluwensya sa mga modernong kaganapan. Ang mga digmaan, krisis sa pananalapi at maging ang mga pandemya ayon kay Aik ay bahagi ng isang pangmatagalang plano upang panatilihing nahahati at nagambala ang sangkatauhan habang ang mga nakatagong lahi ay nagpapanatili ng kontrol. Ngunit hindi siya tumigil doon. Ang sumunod niyang sinabi ay mas mahirap paniwalaan. Ayon sa kanya, ang mga inapo ng reptilya ay kadalasang nagmumukhang tao. Ngunit sa ilalim ng ilang mga kondisyon, maaari nilang baguhin ang kanilang anyo. May ilang mga taong nagsasabing nakasaksi sila ng kakaibang mga pagbabago sa mga mata o balat ng mga pampublikong figura habang nasa live broadcast. Ang ideyang ito ay maaaring parang science fiction at maraming eksperto ang pumuna sa mga pananaw ni Ike. Tinatawag itong kakaiba o mapanganib. Ngunit sa kabila ng mga negatibong reaksyon, ang kanyang teorya ay nakakuha ng pandaigdigang mga tagasunod. Sa kasalukuyan, ang mga tao sa mahigit 40 bansa ay dumadalo sa kanyang mga lektura at nagbabasa ng kanyang mga libro. Para sa mga naniniwala sa kanya, ang mga palatandaan ay nasa lahat ng dako. Ang konsentrasyon ng kapangyarihan sa ilang mga pamilya, ang paglilihim ng mga piling grupo, at ang paulit-ulit na paggamit ng mga sinaunang simbolo. Sinasabi nila na ang parehong lahi ay namuno mula sa sinaunang Sumer hanggang sa Ehipto, hanggang sa medieval na Europa, at hanggang sa mga boardroom at parlamento ngayon. At sa puso ng teoryang ito ay isang kapansin-pansing ideya na ang ilang mga tao, kahit ngayon, ay maaaring hindi ganap na tao. Ngunit bakit gugustuhin ng mga sinaunang nilalang na ito na ang kanilang mga inapo ay nasa kapangyarihan? Naniniwala si Aik na ang sagot ay kontrol. Aniya, ang mga Anunnaki ay hindi lamang kumakain sa mga mapagkukunan, kundi pati na rin sa takot at tunggalian ng tao. Sa pamamagitan ng pagpapanatiling nahahati ang mga tao sa gitna ng digmaan, kahirapan at kaguluhan sa politika, pinapanatili nila ang kanilang impluwensya at enerhiya. At sa pamamagitan ng paglalagay ng kanilang lahi sa pinakamataas na posisyon ng awtoridad, tinitiyak nilang magpapatuloy ang kanilang mga layunin sa mga henerasyon. Ang mas nakakabahala pa ay ang isang kwentong katulad ng Anunnaki ay lumilitaw sa Biblia mismo. Ngunit paano kung talagang isinusulat nila ang tungkol sa parehong mga nilalang, ngunit sa ilalim ng ibang pangalan? Ayon sa isa sa mga pinakamatanda
at pinakamahiwagang talata sa Biblia, ang mga kakaibang nilalang ay minsang lumakad sa daigdig. Sa aklat ng Genesis, Kabanata 6, talata 4, sinasabi nito, "May mga higante sa daigdig noong mga araw na iyon, at pagkatapos din noon, nang ang mga anak ng Diyos ay sumiping sa mga anak na babae ng mga tao, at sila ay nagkaanak sa kanila, ang mga higanteng ito ay kilala bilang mga Nephilim." Maraming mananaliksik ang naniniwala na hindi lamang sila malalaking tao, kundi mga hybrid. Ayon sa teoryang ito, ang mga anak ng Diyos ay hindi mga ordinaryong tao. Sila ay mga makapangyarihang nilalang mula sa kalangitan. Naniniwala ang ilan na ito rin ang mga nilalang na kilala sa mga tekstong Mesopotamian bilang Anunnaki, mga maunlad na nilalang o mga nahulog na anghel na bumaba sa daigdig. Sa pananaw na ito, ang Anunnaki ng sinaunang Sumer at ang mga nahulog na anghel sa Biblia ay iisa. Pareho silang inilarawan bilang mga nilalang na nagmula sa langit, nagbahagi ng maunlad na kaalaman at kalaunan ay tumawid sa isang ipinagbabawal na linya, nakipagtalik sa mga babaeng tao. Ang kanilang mga anak ay ang mga Nephilim, isang lahing sinasabing mas matangkad, mas malakas, at mas marahas kaysa sa mga normal na tao. Ang mga Nephilim na ito ay kinatatakutan sa buong sinaunang mundo. Ang kanilang presensya, ayon sa ilan, ay isa sa mga dahilan ng malaking baha. Sa kwento ni Noe, nakita ng Diyos ang daigdig na puno ng katiwalian at karahasan at piniling lipulin ang halos lahat ng buhay. Iminumungkahi ng Biblia na ang mga Nephilim ay nawasak sa baha, ngunit maaaring hindi iyon ang buong kwento. Ang isa pang grupo na nabanggit sa Biblia ay ang mga Rephaim. Sila rin ay mga higante at nanirahan sa parehong rehiyon. Ang ilan sa kanilang mga lungsod ay inilarawan na may napakalaking higaan at tirahan na bato. Lumilitaw din ang iba pang mga pangalan, ang mga Emim, ang mga Zuzim, at ang mga Zamzumim, na pawang sinasabing makapangyarihan at malalaking tao na dating nanirahan sa mga lupain sa paligid ng Canaan. Sa paglipas ng panahon, marami sa mga higanteng tribong ito ang naitaboy o natalo ng mga Israelita. Ang ilan ay nakatakas patungo sa mga lungsod ng mga Pilisteo sa baybayin, kung saan lilitaw ang isa sa mga pinakatanyag na higante sa kasaysayan. Isa sa mga huling kilalang higante sa Biblia ay si Goliath. Inilarawan sa unang aklat ni Samuel, siya ay isang mandirigma mula sa lungsod ng Gath. Siya ay may taas na mahigit 9 na talampakan at nakasuot ng baluti na napakabigat para dalhin ng karamihan sa mga lalaki. Ang laki, lakas, at nakakatakot na presensya ni Goliath ay ginawa siyang hindi katulad ng sinumang normal na sundalo. Marami ang naniniwala na siya ay isang direktang inapo ng mga Anakim, isa sa mga huling nabubuhay na paalala ng lahi ng mga Nephilim. Naniniwala ang ilang teorista na mayroon pa ring bakas ng DNA ng mga Nephilim sa ilang pamilya ng tao, lalo na iyong mga nauugnay sa mga sinaunang tribo, maharlikang linya o mga pari. Ang mga taong ito ay maaaring hindi mga higante, ngunit maaaring mayroon silang kakaibang taglay sa kanilang mga gene, lakas, katalinuhan o kahit ibang uri ng dugo. Kaya kasama ba natin ngayon ang mga inapo ng Anunnaki? Ang totoo ay maaaring hindi natin kailanman malaman nang sigurado kung ang mga maharlikang pamilya ngayon ay may taglay na dugo ng mga Anunnaki, o kung ang mga pinuno ng mundo ay talagang may dugong asul mula sa mga reptilyang nagbabago ng hugis na nagmula sa mga bituin. Ngunit isang bagay ang malinaw, may isang bagay na dating lumakad sa daigdig na hindi ganap na tao. Sa modernong panahon, may mga kwentong lumitaw na tila sumasalamin sa mga sinaunang kwento, mga kwento ng mga higante na may kakaibang mga katangian at imposibleng lakas na nakita ng mga taong walang dahilan upang magsinungaling. Halimbawa, ang higante ng Kandahar.
Noong 2002 sa panahon ng isang misyong militar sa liblib na bundok ng Afghanistan, isang grupo ng mga sundalong Amerikano ang nakatagpo ng isang kakaibang kuweba. Ang kanilang natagpuan sa loob ay hindi kailanman lilitaw sa anumang opisyal na ulat. Ayon sa mga panayam sa mga dating tauhan ng militar, isang napakalaking nilalang na humanoid ang lumitaw mula sa mga anino, hindi bababa sa 12 talampakan ng taas. May nagliliyab na pulang buhok, maputlang balat, 6 na daliri sa bawat kamay, at isang sandata na kasing laki ng poste ng telepono. Sumalakay ang nilalang ng napakabilis na agad na ikinamatay ng isang sundalo. Ang iba ay nagpaputok gamit ang lahat ng mayroon sila. Pagkatapos ng mahabang labanan, tuluyang bumagsak ang higante. Ngunit bago pa man ito maidokumento ng sinuman, dumating ang isang helikopter, kinuha ang bangkay at lumipad palayo. Hindi na ito muling nakita. Tumahimik ang militar ngunit hindi nakalimutan ng mga sundalo, at nariyan din ang Lovelock Cave sa Nevada. Noong 1911, ang mga minero na naghahanap ng bat guano ay nakatagpo ng isang bagay na mas nakakagulat. Ang napreserbang labi ng mga higanteng may pulang buhok na may sukat sa pagitan ng 8 at 10 talampakan ang taas. Nakuha ng mga arkeologo ang mga sandalyas na mahigit 15 pulgada ang haba at mga kagamitang ginawa para sa mga kamay na mas malaki kaysa sa atin. Ang mga lokal na katutubong tribo tulad ng Paiute ay matagal nang nagkukwento tungkol sa Sitika, isang lahi ng mararahas na higanteng may pulang buhok na dating gumala sa rehiyon. Sinubukan ng pangunahing agham na ipaliwanag ang pulang buhok bilang isang panlilinlang ng oras at temperatura. Ngunit ang mga katulad na alamat ay umiiral sa buong Amerika. At lahat ng mga modernong teoryang ito ay sumasalamin sa nakasulat sa sinaunang Sumer, sa Genesis, at sa mga pader ng templo sa buong mundo. Kaya marahil ang tanong ay hindi kung ang mga Anunnaki ay may mga inapo na naglalakad sa gitna natin. Marahil ang tunay na tanong ay, talaga bang umalis na sila? Ilagay sa komento ang iyong opinyon. Sana at nagustuhan nyo ang video na ito. Huwag kalimutang i-like ito at mag-subscribe. Malaking tulong po bilang suporta sa aking munting channel. Panatilihing bukas ang iyong mga isipan. At hanggang sa muli nating pagkikita.